Inaresto si Presidente Duterte, tumahimik at pag tinatanong, hindi siya makasabi na illegal. Kaya pinarusahan siya ng taong bayan. Hindi nanalo sa eleksyon. Ngayon na naman, nung makita niya na pinaparusahan siya, bumabawi siya. Aba, kinokontra niya impeachment. Yan, ganon yan. Ang credibility niya ay walang-wala na. Puntahan na naman natin yung argumento niya. Sinasabi niya na pwedeng ituloy yung impeachment hanggang June 30, mag-start sa June 11. Madaling sabi, sa kanyang teorya, 11 daw araw pwedeng tapusin yan. Kaya-kaya. Tingnan mo yan. Yan ay kabalbalan. Biro mo 11. Bibigyan mo ng 11 days ang impeachment court to try a case. Kung yung ordinaryong criminal case umaabot ng buwan-buwan, taon-taon, ito pang napakalagang bagay ang pagtanggal sa pangalawang Pangulo ng bansa. Bibigyan mo na ng 11 days. Anong kalokohan yan? Kalokohan talaga yan. Hindi po pwede yan. Kailangan bigyan mo ng sapat na panahon. Nagpataw ng bagong sanctions ang Administrasyong Trump laban sa 4 na hukom ng International Criminal Court o ICC dahil sa investigasyon ng korte sa umano'y war crimes ng Israel laban sa Hamas sa Gaza at sa West Bank. Sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na ang mga aksyon ng ICC ay illegitimate at politically motivated na lumalabag umano sa soberanya ng U.S. at ng kaalyado nitong Israel. Kaya dapat na i-freeze ang mga asset ng mga hukom na ito sa mga jurisdiksyon ng Amerika. Isa sa mga target ng sanctions ay si Judge Rain Alapini Ganso ng Benin, na kabilang sa mga naglabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kasama rin dito ang mga ICC judges from Slovenia, maging sa Peru at also from Uganda na may kasaysayan ng paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa Israel. Matatandaan ang mga nabanggit na ICC judges ay yung mga hindi nag-inhibit sa kasong ipinataw laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging war on drugs campaign ng panahon ng kanyang termino. So with this action of the United States Attorney Sal, maaari din po ba tayong gumawa ng kaparehong hakbang, Attorney Sal, at bakit hindi pa po kung maaari? Maaari natin gawin yan. Ang presidente, pwedeng gawin yan. Pero paano niya gagawin? Kabaliktaran sa mga ginagawa niya. Hindi niya siyempre gagawin. But he can do it. Sabi ko nga you committed an illegal act, or at least you can say that it's not I, but those under me. And then you can correct it. Kaya sabi ko nga doon sa petition pwedeng i-compel, utusan ng Korte Suprema ang isang gobyerno na gumawa ng illegal act to correct itself. At pwedeng gawin yan kung gusto. Kaya di ba ang title ko sa programa ko, ayon din sa akin, series sinasabi ko na if the government wants, it can bring back home the former president. Alright, Attorney. Nagbabala si Senator Sherwin Gatchalian na maaaring lumakas ang panawagang buwagin ang Senado kung nabibigo o mabibigo itong gampanan ng constitutional nitong tungkulin ang pagbuo ng impeachment court para sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Gatchalian, may mga matagal nang nagsasabing doble-doble lang ang trabaho ng Senado kaya dapat na itong buwagin. At lalakas pa raw ang panawagang ito kung makikitang iniiwasan ng Senado ang responsibilidad nito. Binigyan diin ng senador na bahagi ng mandato ng bawat senador ang lumahok sa impeachment proceedings at hindi ito dapat iwasan. Anya, kung tinatawag ang Senado bilang tagapagtanggol ng demokrasya, dapat patunayan ito sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkuling managot ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng panawagan para sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, Attorney Sal, sa iyong palagay ang pag-aatubili ba ng Senado na tuparin ang tungkulin nito ay patunay ng pagbagsak ng integridad at pananagutan ng mga institusyon sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. at ng kasalukuyang pamunuan ng Senado? Number one, yung sinasabi niyang dapat buwagin ng Senado. Hindi lang Senado, buwagin ang Kongreso. Di ba? Matagal na natin sinusulong yan. Sapagkat ang Kongreso, sila man ay naniniwala o hindi,
ang pananaw ng taong bayan, ang perception, ang Kongreso, kongresista, mga senador, sila, di umano sa pananaw, rightly or wrongly. Pero talagang yun ang perception sa mga survey. Sila'y dapat nang tanggalin sapagat hindi sila tumutugon sa kanilang mga tungkulin. Puro politika, puro di umano pagnanakaw sa pera ng bayan. Kaya dapat talagang buwagin. Kung yun ang pag-uusapan sa pagbuwag, pagtayo ka na lang ng revolutionary government. Napunta natin yung reason niya sa pagbubuwag ng Senado. Kasi sa kanyang pananaw, yun ay isang constitutional duty na ituloy impeachment. Kasi sinasabi niya yun, dahil may mga galaw na gustong ibasura ang impeachment. Ang pananaw niya at ang pananaw ng iba, mga deans ng College of Law, mga abogado, mga whether sa dilaw, sa kaliwa, at sa grupo ng iba pa, ang saligang batas ay nagsasabi na pag nakatanggap ka ng impeachment complaint, impeachment trial shall proceed forthwith. Yan ang maliwanag daw, yan constitutional command. Pag hindi mo ginawa yan, sabi nila, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin. Kaya sabi ni Senador Gatchalian, kung hindi natin tutuparin yan, wala na tayong reason to ikil. Buwagin na lang natin ito. Ito naman ang akin din. Yung pong tsorya na isang tungkulin ng Senado na pagtanggap ng isang complaint sa impeachment ay karaka-raka, agad-agad, ay litisin, ay tama lang po yan kung yung impeachment complaint ay supisyente sa sustansya at sa forma. At yung transmittal o paglipat, pag-repair sa Senado ay naaayon sa saligang batas. In other words, the constitutional duty imposed on the Senate to proceed with an impeachment trial forthwith upon its receipt of an impeachment complaint assumes that the impeachment complaint as crafted is sufficient in form and in substance. Plus, the transmittal is in accordance with the rules and the Constitution. Ang problema nga po, may mga nakabinbin sa Korte Suprema na kini-question yan na yung transmittal mo mali. Kasi ang transmit mo yung pang-apat, dapat yung una. Kasi bawal ang magtanggap ng isang impeachment complaint ng mahigit sa isa. Apat na nga ang isinalang dyan, ang final. Yung pang-apat ang transmit, dapat yung una kung may problema ka na. Pangalawa, yun naman sa pagdating sa sustansya, wala namang basis, yung confidential funds, yung threat. Wala talaga yun. May problema nga doon. Kaya nga, gusto ngayon ng ibang senador dyan sa Senado, ibasura on procedural grounds. Para sa kanila, may problema tayo dyan. Pangalawa pa, sabi nila, yun lumabag pa sa due process kasi hindi mo binigyan, masyadong pinatagal ninyo, 4 na buwan, nilalabag ninyo ang karapatan ng speedy trial ng isang akusado. Yan ang kanilang mga grounds. Anong tingin natin dyan? Pwede ba? As I said, the constitutional duty is on the assumption that the impeachment complaint is sufficient in form and substance and its transmittal is also in accordance with law. Pag sa tingin ng mga senador ay hindi ninyo tinupad yan, para sa akin, it can outrightly dismiss the complaint. Pwede na lang i-dismiss yan on that procedural grounds and violation of due process. At ang Senado, may dalawang function. Legislative function at sovereign function. Pwede na lang gawin pareho yun. At
kung ano man, halimbawa, may nag-file ng motion dyan tungkol dyan sa pag-dismiss. Kung sabi nila, teka muna, kailangan mag-convene muna sila. Ako hindi ako naniniwala kasi dalawa nga ang function nila. Pag ang pinag-uusapan mo ay tungkol sa impeachment, pag ikaw ay tinanggap mo yan, you are accepting that as an impeachment court and you can do it and move to dismiss and approve its dismissal. Yan ho ang aking pananaw dyan. So, pwede nilang gawin yan. At kaugnay po dyan, Attorney Sal, sa nakaraang linggo, matatandaan nating inihayag ni Senador Tolentino na considered dismissed ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero kamakailan lang ay sinabi niyang posibleng matapos sa loob ng 19 na araw ang impeachment trial ni VP Sara. Anya magpapasa ang Senado ng mga patakaran para magkaroon ng expedited impeachment trial simula sa Hunyo 11, ang araw ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court at matapos sa Hunyo 30. Sa unang mga araw bibigyan ng pagkakataon si VP Sara na sagutin ang reklamo at magpapalitan ng mga argumento ang prosekusyon at depensa. Inaasahang magiging mabilis ang trial na may oral arguments na gaganapin sa Hunyo 28 at didesisyonan sa Hunyo 30, Attorney Sal. So just with the term forthwith, minamadali nila itong impeachment trial, Attorney Sal. And dahil nauubos na rin yung panahon bago magtapos yung 90th Congress, again, parang minamadali nila. In other words, Attorney Sal, are you saying na magiging malabo posible ang paggulong nitong impeachment laban kay Vice President Duterte? Una-una, pag-usapan muna natin ang kredibilidad na nagsusulong niyan. Yung senador na binanggit mo. Wala, yan sirang-sira na ang kredibilidad niyan. Kasi hindi ba, yan nanalo bilang senador dahil tinulungan ni Presidente Duterte. Pero nung nanalo, lumipat sa kabila at nung inaresto si Presidente Duterte, tumahimik at pag tinatanong, hindi siya makasabi na illegal. Kaya pinarusahan siya ng taong bayan. Hindi nanalo sa eleksyon. Ngayon na naman, nung makita niya na pinaparusahan siya, bumabawi siya. Kinokontra niya impeachment. Yan, ganon yan. Ang credibility niya, walang-wala na. Puntahan na naman natin yung argumento niya. Sinasabi niya na pwedeng ituloy yung impeachment hanggang June 30. Mag-start sa June 11. Madaling sabi, sa kanyang teorya, 11 daw araw pwedeng tapusin yan. Kaya-kaya. Tingnan mo yan. Yan ay kabalbalan. Biro mo 11. Bibigyan mo ng 11 days ang impeachment court to try a case. Kung yung ordinaryong criminal case umaabot ng buwan-buwan, taon-taon, ito pang napakalagang bagay ang pagtanggal sa pangalawang Pangulo ng bansa. Bibigyan mo na ng 11 days. Anong kalokohan yan? Kalokohan talaga yan. Hindi po pwede yan. Kailangan bigyan mo ng sapat na panahon. And Attorney Sal, parang in connection to that, gusto nga nilang i-expedite, Attorney Sal, at posibleng gawin ito sa mas maikling panahon. Maari daw po bang i-shorten yung mga complaints o i-summarize from example 7 complaints to just 2? Is that possible? Hindi po pwedeng ang paikliin ang trial. Kalokohan yan. Kailangan, pag sinabi mong due process, it hears before it condemns. Ibig sabihin, bibigyan mo ng sapat na panahon ng paghahanda ang dalawang panig. Hindi po pwede yung ililimit mo sa 11 araw ang paglilinis. Kabalbalan yon, kalokohan yon. Alright, Attorney Sal. Sa ibang usapin naman, dapat tutukan ng Senado ang panawagan para sa agarang BICAM hearing para sa wage hike bill kamakailan lang matapos aprubahan ng Senado ang Senate Bill number 2534 na naglalayong magtaas ng 100 piso sa arawang sahod ng mga manggagawa at ng Kamara ng House Bill number 11376 na nagmumungkahi ng 200 pisong pagtaas. Nanawagan si Senator Christopher Bongo para sa agarang BICAM upang pag-isahin ang dalawang bersyon at matiyak na makarating ito sa Pangulo bago magtapos ang 19th Congress. Sinang-ayunan din ito ni Senate Majority Leader Francis Tolentino
At Senador Sherwin Gatchalian na nagsabing mahalaga ang balanse sa pagtataas ng sahod at ang proteksyon sa maliliit na negosyo para matugunan ang lumalalang kondisyon ng mga manggagawa at mapabuti ang kanilang kalagayan sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Attorney Sal, sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, sapat ba ang ginagawang hakbang ng Senado para tiyaking maipasa agad ang wage hike bill o masyado bang mabagal ang proseso para tunay na makatulong sa mga manggagawang Pilipino? Agree ako kay Senador Bongo. Dapat yan lagay na sa Bicameral Committee nang maipasa na yan. Makakatulong yan yung increase ng 200 pesos sa mga manggagawa natin. So in favor of the 200 peso wage hike instead of the 100. And Attorney Sal, nilinaw ng House of Representatives na hindi sapilitan ang pagpirma sa manifesto ng suporta para kay House Speaker Martin Romualdez na manatili sa kanyang pagiging House Speaker. Ito ay matapos piling hindi pumirma ni Cebu 5th District Representative Duke Frasco na isa ring Deputy Speaker sa naturang manifesto. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, ang suporta sa liderato ay kusang loob at iginagalang ng Kamara. Bagaman hindi pumirma si Frasco, 285 na mababatas ang nagpahayag ng suporta kay Romualdez na nagsilbing speaker mula pa noong Hulyo ng taong 2022. At pinsan rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero tila may epekto ang hindi niya pagpirma dahil kasunod nito ay pinatalsik siya mula sa National Unity Party dahil sa kanyang pagtangging sumunod sa posisyon ng partido na suportahan si Romualdez. Ang NUP ay kaalyado ng Partido Federal ng Pilipinas ni Marcos Jr. para sa halalang 2025. Sa iyong palagay, Attorney Sal, makatarungan bang tanggalin sa partido si Representative Duke Frasco dahil lamang sa kanyang hindi pagpirma sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez? O ito ba ay paglabag ng karapatan ng bawat mambabatas na magkaroon ng sariling paninindigan sa loob ng isang demokrasya? Yung karapatan ng pagdesisyon sa isang bagay dyan sa Kongreso, ugnay sa anumang paksa, yan ay karapatan. You can stop the right of a member of Congress to express himself on any issue affecting the country's interest as well as affecting the interests of Congress itself. Karapatan yon. Pero yung pagpapatalsik sa kanya, whether or not that's justified, is a policy matter. Politika, may miyembro siya ng partido niya. Kaya kung may mga patakaran ng partido niya at sa pananaw ng partido ay nilabag niya, talagang tatanggalin siya. Pero hindi ibig sabihin, yun ang resulta ng pagsasalita mo. Ang pagsasalita mo, kaugnay sa anumang bagay, para sa partido, binuwag mo yung patakaran. Madalit sabi, kung ang posisyon nila ito, ang posisyon mo naman sa pagsalita mo kontra, wala ka ng karapatan na manatili dito sa amin kasi miyembro ka namin tapos kinukontra mo kami, ba't ka pa nandito? Kaya either mag-resign ka o tatanggalin ka namin. So, policy matter sa partido yun.